Magandang umaga sa ating lahat. Lambat na bigat. Di kaya kapuasan sila tayo namin. Tayo magpupusan na sa gawain natin Panginoon. Kapag blessed Sunday. Last Sunday of the month. Lulay na. Lulay na pala bukas, no? Yeah, bread na naman. Amen. Buksan po natin ating mga sumbok sa page number 3. Amazing Grace. Ang ating backup. Nag-flight na yung isang backup. Amen. Oo. Kaya sa nating backup nag-flight na. Buti na lang si Sir Tasing, huwag ka nung mag-approach si Sir Tasing. Hindi ka natatanggap eh. Ayaw ang senior down. Amen. Amazing Grace. Page number 3. Dahil huwag ka nang mag-abroad. Oo, yung darating yung time na mag-abroad tayo doon, wala nang balikan. Amen. Point of no return. Amazing Grace. Sa verse 1.
you are my God. Songbook na page number 7. Hinahanap ko ito na pinapatugtog. Kita ko minsan sa YouTube kaya walang tumbok. Na-practice. Kaya tabi-tabing iyong boses. Amen. Praise God. Muli, mga kapatid, bago tayo makinig sa salita ng Panginoon, ay nabukan din natin ang ating pulpit. Amen. Para sa nais mag-alay na tayo ulitin, handog, ulitin, bahagi ng
kanyang karanasan itong nakaraang linggo. Amen. Blessing ng Diyos. Loob ng 6 na araw. Meron at meron yan. Amen. Muna, nagpapasalamat ako sa Lord sa patuloy na kalakasan physical, spiritual, at nung nakaraang linggo ay wala ako, nasunta ko ng paritarla sa kahilingan ng yung apo na mag-7 year birthday. Sabi niya kasi, hindi ko kakainin yung cake kung wala ka. So, yung damit na binigay ko kung wala ko, kaya nabigyan ko na. Amen. At inaot din ng maganda. At uli rin ng maayos. So, at inabutan ako ng malakas na ulan sa may ng kayasan. Pagbaba ko sa bypass ng Solid North. Ang lakas ng ulan, walang payong talagang sinagasaan ko na dahil malilid na ako eh. Sinagasaan ko na yung ulan na nakarating ako sa bar. Kuya, basang-basa ka. Sinasagasaan ko na yung ano. Kaya lang tumawag ako nung malayo pa ako. Nang mahuhuli ako, baka umulan. Kaya ay sa aba naman ng Panginoon, hindi ko na nagawang maligo. Ay marami ng tao eh. Ayun. Wala. Nagkahanap ako mabilan ng payong o ano man. Wala rin mga parmasya doon sa bypass. Kaya sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa akin. Hindi kung magtrangkaso man ako mamaya o magpayag pa, bahala ka na sa akin. Salamat sa Lord. Nakatulog naman ako ng maaga. Nung ginising ako, maayos naman ang hindi wala naman akong lagnat. Sabi nga sa akin nun siya, ang lakas ng resistensya mo kuya. Eh siyempre, malakas ang energy na binibigay sa akin ng Panginoon, kaya ganda pa, natulugan mo pa yung cellphone mo, marami kang pinapatugtog na worship song ah. Ayun siguro nagpagaling sa akin. Salamat sa Lord. Nagtataka nga sila eh. Kaya pala ayaw, pinipilit ka namin umawit dito sa video okay. Ayaw mo. Ay mag-anap lang dyan ng worship song. Aawit ako, pipilitin mo. Wala naman daw. Ayaw ko rin ng Panginoon. Muli, ay kahapon nandito tayo. Inabutan na naman tayo ng ulan. Inabutan na naman kami. Talagang pasada naman ako. Yun. Ay pasalamat sa Lord. Talagang yung energy na binibigay niya, hindi na tayo pinagkatrangkaso. Salamat sa Panginoon. Dahil yun na lang ang habol. Maging ganito man ang buhay, pag lang magkasakit. Walang gastusin. Amen. Ako sino pa? Ako kapatid. Yung ating sister sa saying, ikaw na talaga pag-asa dito eh. Alam mo ba ang ginagawa pa rin araw-araw? Purihin ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito mga kapatid. Sabi ko nga, marami naman tayong napagdadaanan. Salamat at pinagdadaanan lang naman. Walang kanya. Hindi tayo humihinto mga kapatid. Salamat sa mga awitin sa araw na ito mga kapatid. Talagang nabibless tayo. Kung sabi ko nga, kung nanamnamin mo ang bawat istansa ng inaawit dito, mga kapatid, talagang mabibless ka na. Kumbaga, mensahe na rin yun para sa atin. Dadagdagan na lang ang ating mahal na pastor yung mga message. Kaya salamat sa kanya sa loob na naman po ng isang linggo. Dami rin natapos. Dami rin nagawa. Sabi ko nga nung Sunday, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya salamat sa mga bagay mga kapatid. Kaya sabi ko nga, yung isang natapos ko na pinagawa sa akin, sabi ko, wala sana ito kung hindi ako kumilos. Kaya salamat sa mga pagkakataon yun mga kapatid. At marami tayong mga kapatid uulamin.
na pinagpaguran ko, mga kapatid. Salamat. At yung may-ari doon, sabi niya, kunin mo na to para mayroon kayong uulamin sa church niyo. Kaya salamat sa mga ganung bagay, mga kapatid, na pinagkakaloob sa atin ng ating mga Panginoon. Kaya laging sinasabi ni Pastor Tito na sa maliit nga lang hindi ka marunong magpasalamat. Paano pa kung malaki? Kaya maliit na bagay yon, pinapasalamatan ko ng ating mga Panginoon. At pasasalamatan ko pa yung mas malaking bagay na ibibigay sa atin ng ating mga Panginoon. Salamat sa Kanya sa mga kalakasan lagi na binibigay niya sa ating araw-araw, mga kapatid. Kanina sa likod, share ng mga nararamdaman. Hindi lang ako umiimik, pero hindi nyo rin lang alam yung mga pinagdadaanan ko. Pero alam na ng ating Panginoon. Hindi natin kasi dinadala dito, mga kapatid, yung mga pasanin sa bahay. Iniiwan natin, binibigay natin sa ating Panginoon yung mga bagay na parang hindi na natin kakayanin. Sabi nga sa kanta, give them all to Jesus. Salamat. May mga ganong bagay na natututo tayo dito, mga kapatid. Wala tayong magagawa kundi commit natin lahat sa ating mga Panginoon, yung mga pinagdadaanan natin, mga pinapasan natin araw-araw. Salamat sa mga mensahe na sabi nga ni Pastor kanina, yung isang tao na pinagbuhat sila ng cross para magamit yun pala sa tamang panahon. Kasi pag bawas ng bawas, makapagdating mo doon, hindi ka na makakatawid. Kaya salamat. Lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, may purpose. Lahat sa atin lang ating mga Panginoon. Kaya sabi ko nga, dami ko nang napagdaanan, mga kapatid. Kunti na lang. Hindi ako mag-a-abroad, Brother Cherry, kung hindi tayo sabay-sabay. Kasi napakahirap. Kahit na gusto mo nang magpahinga, sabi mo, Lord, gusto ko pang mabuhay. Dagdagan mo pa ang ating buhay para kasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Yun lagi yung sinasabi ko sa ating mga Panginoon. Bigyan lang niya tayo ng yung mga kapatid, pagtitiis, patient, ganun. Yun lang ang hinihingi ko sa ating mahal na Panginoon. Alam ko na kanya-kanya tayong pinagdadaanan talaga. Marami tayong pinagdadaanan. Pero sabi ko nga, ang bagyo hindi mananatiling bagyo, dadaan at dadaan yan. Kaya salamat sa mga pag-unawa, yung mga naririnig natin dito, mga kapatid, na mensahe. Hindi tayo humihinto sa paggawa ng mga magagandang bagay. Kasi yun na lang ang gagawin natin, mga kapatid. Gumawa na lang tayo ng mga ganda para tayo ay maalala yung mga bagay na magagandang ginawa natin. Kasi napakahirap yung buti nga yan, wala na kasi ang sama-sama ng ugali. Kaya salamat at talagang ang Panginoon, mahal na mahal na tayo. Sa araw na ito, gusto kong handugan ng ating mahal na Panginoon ng awit na lagi kong itong inaawit, yung Fill My Way Every Day with Love, mga kapatid. Sister Evelyn, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Baga, laban lang. Commit natin lahat sa ating mahal na Panginoon. Kung gusto niyong sumama ko sa page 15, mga kapatid.
Blessed Lord, in the way thou was none, leading straight to the land of God, giving clear everywhere to the sad and lone. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, let me go a while with a song and smile. Fill my way every day with love. Give my clothes to the side of my Savior and guide. Let me never regard His word. Give my heart to run right and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, let me go a while with a song and smile. Fill my way every day with love. Soon the road will be o'er and I'll travel no more, but abide in my home above. Let me sing blessed King all the way to the throne. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, let me go a while with a song and smile. Fill my way every day with love. Sabi nga dito, soon this race will be o'er, and I'll travel no more, but abide in my home above. Napakagandang message yan mga kapatid para sa ating lahat yan. Lahat ng papuri binabalik ko na sa ating mga Panginoon. Amen. God bless you. Sister Lasing. Gandang awitin, ano? Fill my way. Pag maranasan mo lang yung araw-araw na yung napupuno ka ng pag-ibig sa kapwa mo at sa trabaho, parang anggaan ang pakiramdam. Oo. Kahit yung nakautang sa'yo na hindi ka na binabayaran, maramdam mo yung pagmamahal mo, parang anggaan eh. Oo. 100 lang, umabot ng isang taon. Pero naalala ko pa. Pero kung pabayaan mo na, kung ikaw nakalimot, naalala ko. Pero pag ako nakautang din sa'yo, makakalimutan ko. Ayun eh. Ang pag-ibig mo naman sa tao nga talaga, alam mo naman siguro yung kahit wala ka rin, hindi ka pa rin babayaran. Ay punuin mo na lang ng pag-ibig dahil baka sa sunod mas marami, bro. Amen. Eh naranasan ko yan noong nakarang linggo. Another linggo pa. Habang nagbabike ako doon sa bypass, malapit na ako sa work talaga. Napansin ko sa kita ng kalsada may lumilipad. Paglingon ko, blue. Binabang ko sa bisikleta. Pero ang daming sasakyan. Ano pinuntahan ko? May hindi dumarating na motor. Pag nagtapat na kami, sayo yan kuya,
Oo, kasi bago mo ko, nagkinangan ko yung cellphone ko eh. Sabi ko na yun eh. Eh, hindi naman sa kanya, hindi. Alang ibibigay ko. Sa'yo yan, kuya, kapan niya eh. Oo, nagkautak yung cellphone ko na, nagabago at yung surpan ko. Eh, talo ulo na. Thank you, Lord, kako. Napalitan yung pinadala ko sa paligid. Natitira mo nga naman, no? Kaya, nagbabay ako na, habang umaawit ako, napansin ko, may lumilipat sa gitna. Hindi pinapansin ng mga truck. Pero napansin mo, sabi ko nakabuto, sabi ko kanina. Pero nakuha ako sa gitna. Pero pa yun sa akin. Ako na, hindi naman sa kanya eh. Kaya kung sinabi niya sa akin yung kuya kanya, o di binigay ko, hindi. Tayo sa iyo pa yan. O si sa akin nakakuha, kasi dahil eh, blessing na yun eh. Amen, praise God. Buti wala namang pangalan sa kuilala ko saan ko eh, isusuli. Sa 3 tao na doon. Si Vicente Len. Amen. God bless. So, sino pa mga kapatid? Ano kayong people? Baka gusto yung umawi. Ayan. Baka meron kayong na-prepare. Yan. Bago tayo makinig. Kaya sabi ni Pastor, and people always be prepared pagdating ng linggo kasi kayo na yung susunod eh. Siyempre, balang araw sa bagay, hindi pa naman lumalaw si Sister Tasing ha. Huwag kang padait. Ay, maganda pa yung boses. Talagang para sa Panginoon ang boses talaga. Alam natin, yung tayo kayo mapahala. Andiyan ang mga chopa rin ng ating mga kapatid. Tindig sound. Tindig sound. Amen, amen. Go, my man, go, my man. Magandang umaga po sa lahat. Kami po ay magandang po ng ay para sa ating Panginoon. Amen. Ang aming amitin po ay kinamagatang I am that I am. Chosen you.
I am the one doing all these things in you. Your eternal life. I am your body, word, your person in your life. You're all in all. I am who I am in you. I am your God in you. I have not chosen me, but I have chosen you. Ordained you and showered you. The fruit of my revelation, don't feel when I'm troubled. I am the one doing all these things. You're chosen me, but I am chosen you. And ordained you and showered you. The fruit of my revelation, don't be confused. I am the one doing all these things. I am the one doing all these things. Lahat po ng pagbuhay, binabahay namin sa ating pinakamagandang Panginoon. God bless you, mga young people. Amen. Ay, nakaka-bless na sana matagdagan pa ang young people natin. Amen. May na itatagdag na. Tama yung na-announce si Pastor na kung gusto nyo pumunta rito tuwing Sabado, magyaya pa kayo ng mga kaibigan nyo. Amen. Mag-practice kayo dito at i-remind nyo kami ni Sinong Taseng, ipagluto namin kayo dyan. Nako, ang sarap nun ah. Parang gusto ko maging Pagluto namin kayo. people ulit ah. Huwag kayong gagastos. Parang gusto kong mag-young people ulit. Inaamag na yung sopas ko dyan sa spaghetti. Nako, spaghetti, yan ang the best. Amen. Bago ang lahat, salamat yung mga people. Bago Amen. tayo makapakinig sa mensahe ng ating Panginoon. Tawagan ko muna ang ating pastor para sa mahalagang mga announcement. Amen. Amen. God bless you, Brother Jerry. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpalain po tayo ng ating Panginoon. Isang makulimlim na Sunday ngayong araw. Amen. Amen. Ang sarap. Sing kulimlim na mga pagsubok natin yata to. Ayun. So, God bless you all, mga musician natin. At tayong lahat na nandito ngayon. Ito ang kalooban ng Panginoon na lagi tayong nasa kanyang bahay sambahayan. Amen. Para tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. So salamat sa mga testimonies, mga song offering ninyo na totoong nakapagbibigay po sa atin ito ng encouragement po sa bawat isa. Amen. Sa tuwing nakakapakinig po tayo ng mga testimonies, di ba parang na-encourage din tayo. Amen. Maalala niyo yung na-share ni Brother Jerry Quinto. He encouraged himself from the Lord, sabi rin ng David. Yon. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa, sabi niya. Habang buhay, may pag-asa. Kaya sa lahat tayo pong lahat na dumadaan ng kanya-kanyang kabigatan, cross natin. Sabi ko kanina habang nag-sharing kami doon nila Sister Bella, Sister Tasing, mga kapatid, dumadaan tayo sa mga bagay dahil may tiwala ang Diyos sa atin. Dahil kung wala ang tiwala ang Diyos sa iyo, hindi kanya bibigyan niyo. Kaya sabi naman ng Bible, bibigyan ko kayo ng pagsubok na kakayanin niyo lang. Amen. Hindi naman, sabi nga madalas na sinasabi, hindi naman pwede si Resi
pabuhatin mo yun isang kabang kilong bigas. Dahil hindi niya kakayanin. Di ba? Kumbaga nasa capacity lang ng faith natin. Ibibigay ng Diyos yan sa'yo dahil may tiwala ang Diyos sa'yo at alam niyang kakayanin mo yan. Amen. 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 At sabi ko nga, nung nakarang Sunday, mas malaki ang Diyos kaysa problema natin. Lagi natin tandaan yan. Laging mayroon pong katugunan ng Diyos sa ating mga problema, sa ating mga dalangin. Patuloy lang tayong manalangin mga kapatid. And then at the end, mga kapatid, nandyan, ibibigay. Tutugunin ng Diyos ang ating pong mga dasal, mga kapatid. Amen. Yan ang pangako ng ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Kanina, sabi ng Sister Tasing, pinapanalangin natin na bigyan tayo ng mahabang buhay, di ba, Sister Tasing? Pero yun, mga kapatid, ay bonus na lamang po sa atin yun. Na mabigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang mahalaga dito, mga kapatid, nagawa mo yung purpose mo habang buhay ka pa. Nabuhay ka nga ng 100 years, hindi mo nagawa yung purpose ng Diyos sa'yo. Kumbaga, hindi ka naging pakinabang. So, mas mabuting na namatay ka ng mas maaga, at least, nagawa mo yung purpose mo. Amen, di ba? Maaga mang kunin ng Panginoon, at least nagawa mo yung purpose mo. Kaysa nabuhay ka ng 100 years, 80 years, wala kang ginawa sa buhay mo. Kaya, mapalad tayo, nandito tayo ngayon, amen? Siniserve natin ang purpose natin, habang buhay tayo, malakas tayo, nandito tayo, nagpupuri sa Panginoon. Yun ang mahalaga po sa ating mga kapatid. Bonus na lang yung Sister Tasing. Pag narating natin yung mga ganung edad, amen, after 100 years, na ilalaan na lang ng buhay ng bawat tao sa mundo, kapatid, after 100 years, another generation na naman ang sisipol. Kaya kami, tayong lahat, kapatid, ay pupunta doon sa lugar ng pagtanda. Hindi tayo babata, kundi tayo po ay tatanda. Amen. Ang mahalaga lang, kapatid, habang tayo po ay tumatanda, maserve natin ang purpose. Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. At doon, sabi nga, ay maaalala ka, Sister Tasing. Amen. Maraming makakaalala sa iyo pagdating, mga kapatid. Pagdating ng araw. Amen. Puri ng Panginoon. Amen. So, for more further announcement, kapatid, is ko lamang pong mag-announce po sa inyo. Amen. Nung nakarang araw, naka-message ko po si Pastor Mark doon po sa through cellphone, mga kapatid. So, may usapan po kami na this coming July 14, i-mark nyo na po sa inyo pong mga calendar, that is Sunday, July 14, Lord willing, doon po tayo makikipag-join fellowship, Brother Ian. So lahat po tayo sa July 14, that is Sunday, doon po tayo. So confirmation na lang kay Pastor Mark kasi na-message ko naman na siya, sabi niya, okay Brad, maganda yan, sabi niya. So, yun po kapatid, second Sunday of July, nandun po tayo. Kanya-kanya nang dala ng baon. Sabi ko nga, magluluto na lang kami, Pastor Mark, dadalhin namin dyan. At kung ano man yung pwede namin madala, pagsalo-saluhan. So, yun. And then, nung nakaraang Saturday, nandito kami, ang pamilya ni Sister Catherine. Nakausap ko rin yung brother niya at yung mother niya. And willing sila, Brother Ian, sabi niya, Pastor, di ba pwedeng mag-Bible study ka sa bahay namin? Ang gandang offer, sabi ko. Sige Brad, sabi ko, sige, ano bang araw, So nag-set ako agad ng araw na yon. And then sabi ko, baka pwede ka sa third Friday ng buwan, sabi ko. Kasi naka-schedule na kasi ng first Friday of the month. And then and then yung last Friday of the month din, sila Sister Sally, first Sunday sila Sister Banji. So pwede sa second Sundays or third Friday. Pastor, di ba pwedeng Huwebes? Sabi niya. Kasi yun yung araw na day off ko. Kasi namamasada kasi Brother Ian. Pwedeng, hindi naman sila pwede ng gabi. Gusto niya kahit mga 2:30 o alas 3. And then, matatapos tayo, kung halimbawa, alas 3, matatapos alas 5, uwian na.
Ganun yung kwan. So, yung willingness, mga kapatid, nakita ko po doon sa brother na yun. Kaya sabi nga niya, Pastor, baka this coming Sunday makakadalo kami. So, wala naman po sila, ewan ko po. And then sila Sister Catherine naman, Brother Gary, nagpasabi na po sila sa atin yung Saturday, na sabi, Pastor, kung wala kayong mga pupuntahan ngayon, importante na lalakarin this coming Sunday, makakatin pa rin kami. Pero sabi niya, kung sabi ko naman, sige Brad, kung may pagkakataon pa kayo na dumalo this coming Sunday, punta kayo. So yun mga kapatid, kasi itong darating na July 5 ay paalis na rin Sister Catherine, papunta na ng Maynila. Ayaw niya rin mag-cramming doon. So yatid-yata ni Brother Gary. So 7 pa yung flight. Yun. So puri ng Panginoon. And then ito, sa inyo pong kaalaman, nandun na rin po si Juicy sa Hong Kong. Amen, Sister Juicy. Nandun na po siya. So, iniwan po si Resi and Resty. Yun. Although, sabi ko nga, hindi tulad nung panahon noon na wala man lang cellphone, wala man lang di makita yung kausap mo. Ngayon, para mo na lang siyang katabi. So, oo, dati, telegrama, dati sa telephone booth pa ako pupunta para makausap ko lang through audio. Ngayon, face-to-face mo na siyang makakausap. So, hindi na rin po parang tinatawag na hindi ka na rin maumsay kasi katabi mo na lang sa atin yun. So, nandun na po siya, nag-start na po siya nung pagdating mga isang araw pa, and then nandun na siya talaga. Kasama po niya ang aking sister's wife, Sister B. So, puri ng Panginoon. Dalangin ko na patuloy silang ingatan doon sa lahat ng mga kapatid natin na nasa abroad, sila Brother Paul, Sister Gina, Sister Catherine, Brother Andrian, naka-schedule din si Brother Andrian. Ang alam ko, July, yung pagpapa-opera doon sa hips niya. So, na-dislocate yun. Parang i-opera yata. So, patuloy natin silang ipanalangin. God bless you, Brother Andrian, Sister Cathy, Brother Boy, mapapanood nila itong church service natin ngayong Sunday. Ang dalangin namin, patuloy kayong palakasin ng Panginoon dyan. Amen. Si Brother Joy, di ko alam kung nakabalik na doon sa Canada. Pagpalain ka ng Panginoon, Brother Joy, and Sister Belen, Brother Joe, si Brother Berelio, yun, homecoming. Oo. Ganun lang, sabi ko anong Sunday, may umaalis, may bumabalik. Yan. May umaalis, may bumabalik. Amen. Puri ng Panginoon. So yun, mga announcement natin, and God bless din you. God bless din kay Brother Mark. God bless you. Yung kaklase ni Ezekiel. Amen. Ang patuloy na binibigyan sila ng inspiration na dumalo. And Sister Dayan, God bless you. Hindi kita nabati mga nakarangsan. Oo. Kasi mga ilang Sundays din hindi nakadalo si Sister Dayan. But now, alam ko, binibigyan tayo ng daan ng Panginoon. Yung sabi ko anong Friday, anong Sunday, yung kahalagaan ng fellowship, yung pagdalo natin, maraming tayong mga benefits na makukuha. Amen. Hindi lamang po sa spiritual, maging sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sabi nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things. Amen. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Amen. And then, ito pa. So, makakaroon po ng Bible study. Naka-schedule kung lulumin ng Panginoon, kung kapatid ni Sister Catherine, doon po sa Caligarcia, sa sabing lugar. So, nag-schedule po tayo doon ng July 18. That is Thursday. July 18 po yun. So, yun po yung kanilang request kasi yung father niya paralyzed na yung kalahating katawan. So, gustong-gusto rin na makapakinig. And din yung mga kapatid nila, kapatid niya, nasa ibang bansa din, mga kapatid. Yung kapatid niya, kapatid ni Sister Cathy. So, puri ng Panginoon, mayroon din yatang pastor na kapatid niya, nagbe-ministry doon sa ibang bansa. Kaya gusto-gusto nila na mayroon pong mag-Bible study din po sa bahay nila. So, puri ng Panginoon. So, yun pong ating mga gagawin this coming July.
Ito pa, marami. Itong July, bago second week of July, Lord willing, papasyal po tayo kila Brother Jerry. Brother Jerry Alcantara, God bless you. Sister Merly, at sa inyong mga anak, God bless you. This coming second week of July, Lord willing, pupunta kami dyan sa inyo sa lugar ng Sual. Amen. So, kung sino man gustong makasama, July yun, wala pa sigurong pasok, ano? Oh, wala pang pasok. Oh, July, second week of July. 29 po ata ano? Oo. So, pwede pa tayo makapasyal doon. Malapit lang po sila sa dagat. At maraming mga sariwang isda doon. Oo. Pwede kayong kumuha ng isda, pero babayaran nyo. Oo. Sariwang mga isda, no, makakita kayo ng mga isda na talagang sariwa. Fresh from the ocean. Yun. Madalas din pagka napapadaan po kami doon, bumibili kami ng mga isda, mga pagkain, mga ulam. Maalala ko yung mga halaan nila doon, 10 piso lang, Brother Ian. Oo. Halos ipahinginan nila yung halaan doon, yung parang yung tulya ng dagat. Yun. Masarap din mo yun. Okay. So, yun. Puri ng Panginoon. Yun po ang mga gagawin natin this coming July. Maging busy po tayo this coming July. And then, third week ng July din, mga young people, maghanda-handa kayo. Mga kaibigan nyo, yayaan nyo sila. Schedule natin. Dito kayo. Mag-fellowship kayo dito. Maghapon. Amen. Sabi nga ni Brother Jerry Quinto, huwag yung alalahanin ng pagkain kasi ilulutuan nila kayo. Ayan nyo yun, may kusinero pa kayo, ha? Yun. May mga kusinero, may kusinera pa kayo. Amen po rin ng Panginoon. So, yun lamang po ang ating pong mga announcement. Yun. Regarding sa, napalap ko na rin sa Brother Ian, but then busy pa rin siya nung nakaraang week dahil siguro ang tawag dito, may hinahabol din para makabaya. Alam ko naman yan, Brother Ian, yung mga pagbayad sa mga bills. Amen. Bills. Maraming bills, bills. Yun ang masarap eh. Kaya, yun. And then yun, maalala ko din sila Sister Bandy, nagpasabi din kaninang umaga, sabi niya, Pastor, hindi rin kami makakadalo gawa ng may lagnat po si Ethan kagabi. Sabi niya. So, sabi ko, yun na lang po ang prayer request namin, siya pagalingin ng Panginoon. So, yun. Ano pa? Yun. So, ilan po yung mga announcement po natin. Gagawin natin this coming July. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, lahat ng ating mga prayer requests, ng ating mga kahilingan sa Panginoon, naririnig yun ng Diyos. Amen. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Siya ang ating great physician. Siya ang ating tumutugon sa lahat ng ating mga dasal. Bagamat minsan parang hindi tinutugon ng Panginoon, learn to wait. Yes. Matuto lang tayo na maghintay. Amen. Amen. Maaring ito ay pinag-antay ka, maaring ito ay sabi ng Panginoon, yes, maaring no, and wait answer. Yun lamang po ang pwedeng isagot ng Panginoon sa atin. Maaring no dahil baka ipapahamak mo. Maaring yes dahil talagang yun ang kalooban ng Panginoon. Pero sabi niya, meron ding way. Mag-antay ka. So, learn to wait. Huwag po tayong magmadali. Amen. Nandyan lagi, ayan na po lagi ang katugunan ng ating Panginoon. Amen. Alam ng Diyos ang lahat ang nangyayari sa buhay natin. It's either good, it's either and bad. Sabi nga ng Isaiah 45 verse 7, sabi niya, He created all things, maging ito'y mabuti at maging ito'y masama. Siya pong nag-create, ang lumikha ng lahat ng bagay. So, good or bad na nangyayari sa buhay natin, ang Panginoon ang maikda ng lahat ng bagay. Amen. So, God bless us all. Puri ng Panginoon. So, bago ko po tawagin si Brother Ian,
awit tayo sa Panginoon, yung song ng pasasalamat.